Aguinaldo ng mga Mago. Maikling kwento mula sa United States of America. Salin sa Filipino ni Rufino Alejandro. Piso at 87 sentimos. Iyan lang. At ang 60 sentimos nito ay barya. Makatatlong bilangin ni Delia. Piso at 87 sentimos. At kinabukasan noon ay Pasko. Talagang wala nang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting gusgusing sopa at magpalahaw. Kaya't iyon nga ang ginawa ni Delia. Tinapos ni Delia ang kanyang pag-iyak at hinarap ang kanyang mga pisngi. Siya'y nagpulbos. Tumayo siya sa tabi ng bintana at matamlay na pinagmasdan ang isang abuhing pusang nanunulay sa isang abuhing bakod sa abuhing likod bahay. Kinabukasan noon ay araw ng Pasko at ang pera niya'y wala kundi piso at 87 sentimos lamang para ipambili ng pang-aginaldo kay Jim, ang kanyang asawa. Kung ilang buwan siyang nagtabi ng pera at ito ang kanyang natipon. Gaano ba naman ang itatagal ng kitang 20 piso isang linggo? Naging malaki ang kanyang mga gastos kaysa kanyang inaasahan. Laging gayon ang nangyayari. Piso at 87 sentimos lamang na pambili ng aginaldo para kay Jim. Sa kanyang Jim. Maraming oras ang ginugol niya sa pag-iisip ng isang magandang pang-aginaldo kay Jim. Isang pang-aginaldong maganda, pambihira at yari sa pilak, yaong maaari nang sabihing karapat-dapat ariin ni Jim. Kagyat siyang pumihit at nilisan ang bintana at tumarap sa salamin. Nagniningning ang kanyang mga mata, dadapwat 20 segundong nawalan ng kulay ang kanyang pisngi. Maliksi niyang inilugay ng puspusan ang kanyang buhok. Ang mag-asawang James at Delia Dillingham ay may 2 ari-ariang ipinagmamalaki nilang labis. Ang isa'y gintong relos ni Jim na minana niya sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang isa pa ay ang buhok ni Delia. At ngayoy nakalugay ang magandang buhok ni Delia. Aalon-alon at kumikislap na parang buhos ng kayumangging tubig sa isang talon. Abot hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod at mistulang pananamit na niya. At pagkatapos ay maliksing pinusod niyang muli na nangangatog pa ang kanyang mga kamay. Minsan siyang natigilan, samantalang 2 patak na luha ang tumulo sa gasgas na pulang carpet sa sahig. Isinuot ang kanyang lumang jacket na kulay kape at isinuot ang kanyang lumang sombrerong kulay kape rin. Umalembong ang kanyang saya at nagkikinang ang kanyang mga mata nang siya'y humagibis na papalabas sa pintuan, manaog at lumabas sa lansangan. Sa tapat ng hinintuan niya ay may karatulang ganito ang mababasa. Madam Sofrini, lahat ng uri ng kagamitang yari sa buhok. Patakbong pumanhik si Delia sa unang hagdanan at saka huminto upang bigyang panahon ang kanyang paghingal. Gusto ba ninyong bilhin ang aking buhok? Ang tanong ni Delia. Bumibili ako ng buhok, sabi ng madam. Alisin mo yung sombrero mo't nang makita ko ang itsura niyan. Ipinakita ni Delia ang aalon-alon niyang buhok. 20 pesos, ang wika ng madam, habang iniaangat ng sanay na kamay ang makapal na buhok. Bayaran niyo ako agad, ang wika ni Delia. At ang sumunod na 2 oras ay masayang nagdaan. Hindi pala. Sa loob ng 2 oras na sumunod ay walang ginawa si Delia kundi ang halugugin ang mga tindahan sa paghahanap ng maipang-aaginaldo kay Jim. Sa wakas ay nakakita siya. Talagang bagay na bagay kay Jim. Parang ipinasadya. Walang ibang tindahang mayroon noon.
isang magandang kadenang platino na ang disenyo ay simpleng-simple ngunit nakaaakit. Sa tingin lamang ay talagang makikilalang mamahalin at sadyang karapat-dapat sa relos. Pagkakita niya sa kadenang iyon ay sumaksak agad sa loob niya ang bagay na iyon kay Jim. Katulad nito, mahinhin at mahalaga. 21 piso ang ipinambayad niya roon at nagmamadali siyang umuwi. Dala ang 27 sentimos na natitira. Kapag nakabit na ang kadenang iyon sa kanyang relos, ay pihong madalas natitingnan ni Jim ang oras sa harap ng kanyang mga kaibigan. Bagaman sagyang maganda ang relos, palihim kung ito'y dukutin ni Jim upang tingnan ang oras dahil sa lumang katad na nakakabit. Nang dumating ng bahay si Delia, minabuti niya ang gumawa ng kaunting pag-iingat. Kinuha niya ang kanyang pangulot at pinainit ang kalan at kinumpuni ang kasiraang nilikha ng pag-ibig na pinalubha pa ng kagandahang loob. Nang alas 7 na'y handa na ang kape at ang pagpiprituhan ng karne. Si Jim ay hindi kailanman ginagabi ng dating. Kinuyom ni Delia ang kadena sa kanyang palad at naupo sa sulok ng mesang malapit sa pintong laging dinaraanan ni Jim. Narinig niya ang unang yabag ni Jim sa unang hagdanan at siya'y namutlang sandali. Ugali na niya ang magdasal ng kaunti patungkol sa mumunting bagay na nangyayari sa araw-araw at ngayoy bumulong siya ng ganito. O Poong Diyos, marapatin mo pong sabihin niya na ako'y maganda pa rin. Bumukas ang pinto at pumasok si Jim. Pagkatapos ay isinara uli iyon. Parang nangayayat siya at ang mukha niya'y walang bakas ng kagalakan. Kawawa naman. 22 taon lamang siya at nag-iintindi na dahil sa kanyang pamilya. Kailangan niya ang isang bagong damit na pang-ibabaw at wala pa rin siyang guwantes. Pumasok si Jim at walang katinag-tinag. Ang mga mata niya'y nakapako kay Delia at ang tingin niya'y nakapagpangilabot sa babae. Hindi naman galit, ni pagtataka, ni pamimintas, ni hilakbot, ni ang alinman sa mga simbuyong pinaghahandaan na ni Delia. Basta't nakatitig si Jim sa kanya na ang mga matay nagpapahayag ng isang damdaming hindi mahulaan. Maingat na bumaba si Delia mula sa mesang kanyang kinauupuan at lumapit kay Jim. Jim, mahal ko. Ang wika niya. Huwag mo sana akong masdan ng paganyan. Ipinaputol ko ang aking buhok at ipinagbili sapagkat hindi ako makatatagal pa hanggang sa isang Pasko kung hindi kita mabibigyan ng isang aginaldo. Ito na may hahaba uli. Huwag ka sanang magagalit ha. Talagang kinailangan gawin ko iyon. Malakas namang humaba ang aking buhok. Sabihin mong maligayang Pasko, Jim, at tayo'y magsaya. Hindi mo nalalaman kung gaano kaganda ang aginaldo binili ko para sa'yo. Naputol mo ang iyong buhok? Ang tanong ni Jim na parang nahihirapang magsalita. Ipinaputol ko at ipinagbili. Ang wika ni Delia. Hindi ba gusto mo pa rin ako kahit putol na ang aking buhok? Dinukot ni Jim ang isang balutan sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Huwag ka sanang magkakamali tungkol sa akin, Delia. Ang wika niya. Sa palagay ko'y walang makababawas sa aking pagkagusto sa aking giliw dahil lamang sa buhok o sa pabango o ano paman. Datapwat, kung bubuksan mo ang pakete ay mauunawaan mo kung bakit ako nagkagayon sa aking pagdating. Ang balutan ay pinunit ng mapuputi at magagandang daliri at isang malakas na tili ng galak at pagkatapos ay isang hagulgol na sinasabayan ng pagdaloy ng masaganang luha. Pagkat ang dala ni Jim para sa kanya ay mga suklay.
Isang wego ng mga suklay na malaon ng inaasam-asam ni Delia mula nang ang mga iyon ay makita niya sa isang bintana ng tindahan sa Broadway. Idinaiti niya ang mga yaon sa kanyang dibdib at sa wakas ay naitaas niya ang kanyang paningin hilam sa luha at winika. Mabilis humaba ang buhok ko, Jim. At si Delia ay lumuksong animoy isang pusang napaso. Hindi pa nakikita ni Jim ang magandang aginaldo sa kanya. Iniabot iyon ni Delia, sabay pagbubukas ng kanyang palad. Ang mahalagang metal ay kinang na gaya ng apoy ng kanyang kaluluwa. Hindi ba maganda, Jim? Hinalugog ko ang buong bayan para lamang makita ko yan. Bihong matitingnan mo na ngayon ang oras kahit makasandaang beses maghapon. Akin na ang relos mo. Tingnan ko lamang kung gaano kaganda kung maikabit na ang kadena. Sa halip na ibigay ang hinihingi, si Jim ay napahiga sa sopa at iniunan ang kanyang ulo sa kanyang mga palad at saka ngumiti. Delia, itabi muna natin ang ating mga pang-aginaldo at itago natin ng ilang araw. Sayang na gamitin agad ngayon ang mga iyon. Ang relos ay pinagbili ko para maibili ng mga suklay para sa'yo. Mabuti pa'y prituhin mo na ang karne. Gaya ng alam na ninyo, ang mga mago ay ang mga taong marurunong, napakarurunong, at sila ay nagdala ng mga alay sa sanggol sa sabsaban. Sila ang may imbento ng pagbibigay ng mga aginaldo kung Pasko. Palibhas ay marurunong, tihong ang kanilang mga alay sa sanggol ay may magagandang kahulugan. Marahil ay yaong maaaring ipakipagpalitan kung sakaling magkakapareho. At dito'y pinag-unatan kong isalaysay sa inyo ang simpleng kasaysayan ng dalawang taong nakatira sa isang abang tahanan, na buong talinong nagsakripisyo para sa isa't isa kahit na mawala ang lalong mahalagang ari-ariang ipinagmamalaki ng kanilang tahanan. Ngunit, parang huling paalala sa marurunong ng ating kapanahunan. Dapat sabihin dito na sa lahat ng nagbigay ng aginaldo, ang dalawang ito ay siyang pinakamarunong. Sa lahat ng nagbigay at tumanggap ng aginaldo, sila ang pinakamarunong. Sila ang pinakamarunong sa lahat ng dako. Sila ang mga mago.